So guys, this is how I pass my 5K account in 2 days. Phase 1. Phase 1 account. The person doing 3 trades. And recap ko to. Trade ko sa gold kagabi. Mula sa higher time frame. Sa daily. Meron dito ng in-expect ko to as meron tayo C2 dito, pero hindi ako nag-take ng continuation lower kasi nasa per value gap tayo, and meron dito C2 closure sa daily. So in-expect ko tong C3 na mag higher and 4R per value gap. Dito ko na 4R, then ito yung dinawid ko. Ito yung target ko dito, pinaka-target sa araw to is yung current day high. Yung daily open, nagput na siya ng swing point, nag-high. Tap dito sa may per value gap na to. Then nag-retrace siya dito sa may ano na to, sa may H1. Retrace siya sa may H1 per value gap na to. So, na-expect ako ng continuation dito sa current day high na to. Then, yung 9:30, nag-put siya ng swing. Hindi ko na-trade ng 9:30. Makikita. May SMT dito with XAU Euro. XAU GBP. May SMT dito. So, na-expect ko to as a reversal na. Tayo sa H1, 30 minutes. Dito sa H1 na to, nagharap na ako ng entry dito. Dito, sa may reversal na to. Kasi mayroon namang SMT. Tingnan ako sa may 3 minutes. Nakita ko tong CISD na to. Then nagput ako ng limit dito, and hindi siya na-triggered. Imbes na nag-market market order, nagput ako ng limit. Stop ko sana dito sa may body lows, targeting this. Isa na to yung current day high na to. Current day or Asia session high. And yung trade na to is mag-break even lang din kasi hindi ako napag-enter, diba? So, tinanggol ko na yung limit ko. And mag-break even lang din naman dito kasi pag dito, mag-break even ako dito kasi ito yung internal high. Then yun, na-miss yung trade na to. Then nag-wait ako ng 10 AM open, which is ito. Yung 10 AM na to, hindi siya na-open low agad. Expect ko mag-open low muna bago mag-high. Pero hindi nangyari, nag-high siya, nag-low. And winit ko na lang yun. Sabi ko, wait ako ulit ako ng new 30-minute candle na mag-put ng C2. Then nag-retrace siya dito, per value gap. Itong 10:30, ito yung 10:30. New 4-hour candle. Ito. So, ito yung 10:30 tol. Nagbahan ako sa may per value pala na ginamit ko sa ano ito. Hindi is 3 minutes. Diyan ang baban. So, respect niya to. Nagpunta ako sa may M1. Kasi clear na yung draw ko eh. Dito sa 3 na to, full target ko pa din ito. Itong high na to. Kaso nga lang, take ko lang yung trade na to. Yung equity edge ko. Hindi ko kasi may isa pang 10K ko na challenge. Yung equity edge ko, ano na lang, 2% away na lang para TV. Para profit target. So, ito pagka-top, nag-open low tong 10:30. Then nag-CISD. Yan yung hinahanap ko dito, nag-CISD. Pagka market order na ako dito para di ko ma-miss. Stop ko sa may swing low. Then TP ko sana is dito. Ito yung pinaka TP ko dito. Kung na-take ko yung sa 10K. Pero dito pa lang, pasado ko na yung dito sa mga dito.
1.7. Pasado ko na yung account. So, i-close ko na dito. Kasi late na yung profit target. Para hindi na mag-mix yun na i-head ko pa to dito. Ito lang may profit target. And yun. Good trade. Nakapasa na ako ulit ng, hindi pa pala, phase 1 lang pala, hindi pa yung phase 2. Pero, win pa din yun. Napakaganda ng month ko ngayon, tol. Titingnan natin yung calendar ko dito. By the way, thank you sa gumawa nito kay ano. Pangalan ng gumawa ito sa YouTube, Dale TU ba yun? Basta Dale TU. Dale TU ata pangalan nun. Ginawa niya ito, may free show. Ang ganda ng calendar ko yan. Last month ko lang ito, nung ano ito ngayon month ko lang ito ginamit. Nakita ko agad yung mga result ko. Yun yung trade ko para mapasa yung phase 1 ng Equity Edge ko.